Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin ang isang napakagandang paalaala na kung minsan nagiging dahilan ng ating ikinakasama ng loob. Ano ito? Sabi ng ebanghelyo, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. At idinugtong pa, huwag ninyong ibigay sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Isang tanong ang magandang gamitin mula sa ebanghelyong ito. Paano ba tumulong sa kapwa? Paano ba magmalasakit sa kapwa? Kasi minsan, ikaw na nga ang tumutulong, ikaw na nga ang nagmamalasakit. Sa bandang huli, ikaw pa ang masama. Gaano ba katotoo itong sinasabi sa ebanghelyo? Huwag ninyong ibigay sa aso yung bagay na banal. Aso yan eh. Hindi niya maiintindihan yan. Hindi niya tatanggapin yan. Hindi niya pag-iingatan at pangangalagaan yan. Babalingan ka lang yan at lalapain pagkatapos. Ang aso ay aso. Kaya huwag ibigay sa kanila ang bagay na banal. Ang baboy ay baboy. Kaya huwag mong ibigay ang iyong mga perlas kasi yuyurakan lang nila ang mga iyon sapagkat para sa kanila ang itinuturing mong mahalaga, hindi naman yan mahalaga. Yung pinaka-iingat-ingatan mo, hindi naman nila yan iingatan. Ang perlas para sa iyo, para sa mga baboy, baliwala, yuyurakan, aapakan, sisirain lang nila. Kung ganon, paano ba talaga tumulong sa kapwa? Kapag ako ba ay tutulong, titignan ko ba yung aking tutulungan? Sisinuhin ko ba yung mga tao na dapat kong pagmalasakitan? Minsan kasi, para bang ang hirap tanggapin, ako na nga yung nagmamalasakit, ako na nga yung gustong tumulong, sa bandang huli, ako pa ang masama. Nangyari na ba yon sa'yo? Naranasan mo na ba yon? Yung tipong ikaw na ang tumutulong at nagmamalasakit, pero sa mga taong tinutulungan at pinagmamalasakitan mo, baliwala pala ang lahat. Huwag ninyong ibigay ang inyong mga perlas sa mga baboy. Yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Napakahirap tumulong at magmalasakit. Minsan nga, di ba, tumutulong ka na't nagmamalasakit ka na, ni hindi ka pa nga makakarinig ng salitang salamat. Pero hindi naman sa naghahanap at naghahangad ng pasasalamat. Ito ay bahagi ng ating pagrespeto, paggalang, at pagiging Pilipino. Yung kapag ginawan tayo ng mabuti, kapag pinagmalasakitan tayo, kapag binigyan tayo na hindi naman tayo humihingi, di ba? Pasasalamat ang dapat lumalabas sa bibig. Pero sadyang may mga pagkakataon
na hindi ganito ang nangyayari. Kaya ang pangalawang tanong, titigil ka na ba sa pagtulong at pagmamalasakit? Dahil ang tinutulungan at pinagmamalasakitan mo ay para palang mga aso at baboy. Walang malasakit, walang paghahangad na kahit man lamang magbalik ng kaunti sa pamamagitan ng salitang salamat. Ang sagot sa tanong, kung ibabalik natin sa Ebanghelyo, oo naman, tutulong pa rin, magmamalasakit pa rin, sapagkat ito ang kasunod na sinasabi sa Ebanghelyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Tumulong, magmalasakit upang kahit papaano sa pamamagitan nito, ganoon din sana ang gagawin nila sa atin. Kung hindi man ganoon ang gagawin nila sa atin, sabi nga diba, bahala na ang Diyos. Kaya sa totoo, napakahirap isabuhay itong sinasabing ito ng ating ebanghelyo ngayon. Bilang pari, nangangaral, nagpapahayag ng mabuting balita, nagdiriwang ng banal na misa. Pero pagkatapos pala ng misa, ichichismis pala kami. Pagsasalitaan pala kami ng hindi maganda. Tama ba yun? Ang ganda ng damit mo, ay bigay ito ni Father. Bakit wala ka sa outing? Bakit hindi ka nakasama sa outing? In-invite nga ako ni Father, hindi lang ako sumama. Alam mo, napakasinungaling mo. Lahat ng sinasabi mo, hindi totoo. Hindi totoo na binigyan ka ng damit ni Father. Hindi totoo na in-invite ka ni Father sa outing. Bakit gumagawa ka ng kwento? At ano-ano pang kwento ang ginagawa mo at sinasabi mo sa maraming tao na yung hindi nakakakilala sa iyo, maniniwala na yung sinasabi mo totoo. Baka sa katapusan sabihin mo, kami ni Father may relasyon kami. Aba, mahiya ka naman sa sarili mo. Kaya mag-ingat sa mga nakakausap at nakakakwentuhan. Baka yung kausap mo wala sa hustong isip at gumagawa lang ng kwento. Sinisira lamang ang kapwa. Huwag ibigay sa baboy ang inyong perlas. Huwag ibigay sa aso ang mga bagay na banal. Pagnilayan nating mabuti ang sinasabing ito ng ating ebanghelyo at hingin natin sa Kanya ang biyaya na ipagkaloob nawa sa atin ang biyaya na makasunod sa Kanyang utos at makasunod sa Kanyang kalooban. Amen.